Yan, mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. At piliin natin muli ang ating Panginoon at siya'y pasalamatan dahil kanyang tayo tinipong muli upang papurihan siya at pasalamatan sa kabila ng mga pagsubok na dumaan at sa mga anumang problema na dumating sa ating buhay ay dapat ang ating Panginoon na ingatan niya tayo sa araw-araw. Sapat na ang kanyang biyaya sa atin. Muli, purihin natin ang ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalm 145 o awit 145. Ito ang sinasabi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ay ipamamalita. Sa lahat ng tao ay ako'y sasabihin ikaw ay dakila. Ihayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitan nila ng may kagalakan ng iyong katuwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit at pag-ibig ay wagas. Siya'y mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangit sa kanyang nilikha. Pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Dakila mong gawain upang matalastas ng lahat ng tao. Nababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin ng bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao sa anumang may suliranin at sa pagkalugmok sa panghihina ang kanyang hanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ng may tinatanggap ng ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip. Ang masigana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat ay may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, inahango sila. Yung umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama ay wawasakin niya at walang mabubuhay. Aking pupurihin ng Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakilanman. Tayo manalangin. O muli aming Diyos, aming Amang nasa langit, purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig, sa napakadakila mong gawa, ang pagdiligtas sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kasalanan, kayo'y nandyan hanggang magpatawad sa sino mang lumapit ng may pagpapakumbaba at ng may takot sa inyo. Hanggang patawarin ninyo, Panginoon, sapagkat sagana ka sa awa at ang biyaya ay lubos. Napakadakila ng pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa kabila nito, Panginoon, ay binigay niyo ang kanyang kaisa-isang anak ng si Kristo bilang siyang aming tagapagligtas, na siyang nagbayad ng parusa, na siyang nararapat para sa amin, ang kamatayan.
Inalay niya ang kanyang buhay para sa amin, Panginoon. Upang maluwalhati ka, Panginoon. At kami ay biglang katuwiran sa inyong harapan. Upang mapanumbalik, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo. Na ikaw ang aming Diyos, kami ang inyong nilikha. Na siyang magpupuri sa inyo magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa dakilang mong gawa. Lubos ang aming pasasalamat at taos-pusong pagpupuri sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming baguhin, Panginoon, sa inyong larawan at wanis. At ingatan niyo kami, Panginoon, sa anumang pagsubok na dumating sa aming buhay. Alam po namin na kami inyong pagtitibayin hanggang sa inyong muling pagbabalik. Ang muling pagbabalik ni Kristo. Siyang aming pinakahihintay upang makasama ka sa buhay na walang hanggan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin namin sa oras na ito na tanging ikaw lamang aming iisipin at papupurihan sa pasasalamatan at wala nang iba pa. Na ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na manilikha at karapat-dapat na ikaw ay papurihan. Sapagkat ikaw ay dakila at banal. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating community singing. Inaanyayahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po yan ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Morning po sa ating lahat. Morning. Psalms 145 verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Ang salitang Lord na ginamit sa verse 3 ng mapagpuring awit ni David ay ang pangalang Yahweh. Ang pangalan ng Diyos na kanyang binigay sa kanyang bayan upang matandaan nila na tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi niya sila iniwan, ni pababayaan man. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kahangang-hangang gawa hanggang makapasok sila sa lupang pangako. Kaya ganito na lamang ang kagalakan ni Haring David na purihin ng Diyos. Desidido siyang itaas ang pangalan ng Panginoon hanggang sa kabilang buhay. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan, kailan pa man. Sapagkat dakila si Yahweh at ang kanyang kadakilaan ay hindi masalot. Ganun pa man lalo pang pinayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan at katapatan nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak sa dakong pinakamababa upang maging lingkod at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Ang bintang ng lahat ng ating mga kasalanan ay ibinilang sa kanya. Dahil siya ang umako ng kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay pinawalang sala at ibinilang na matuwid sa Kanya. Kaya mga kapatid, halina tumawid at magbigay ng mataas na papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos at ating Panginoong Jesucristo. Let's sing hallelujah.
Lord, in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. And Lord, we want to And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Papatunanin natin, Panginoon. Thank you, God. Good morning po. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. So may mga natanggap na po tayong mga prayer requests sa ating group chat. Gusto ko pong malaman kung may mga kahabol pa. Titanic Astro. Mhm. May yung kanyang tema. Yung alin po? Tatay po ni Dennis. Timo. Oo. Ah. Timo po. Okay. Timo. Ongoing naman po ito, no? Parang last week yata nagsimula. Meron pa po. Wala na. Sige. So, pigit po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for this day that you have given us. Salamat po, Panginoon, for the strength that you give us day after day. Salamat, Panginoon, for your provisions that have kept us this past week and that have prepared us, Panginoon, to come into your presence today as one body, as one family with Christ. So, dear Lord, thank you for gathering us once again so that we may come in worship, song, so that we may come, dear Lord, in your presence to also minister to one another. Salamat, Panginoon, for this privilege so that through, dear Lord, through the work that you have prepared for us, we can be a living testimony, Panginoon, of your goodness, of your righteousness and love, your faithfulness, Panginoon, to our community, at the same time, dear Lord, to everyone around us. Today, dear Lord, we also come to you with humble hearts. We seek, Panginoon, forgiveness, cleansing, just as Christ, whose work on the cross has earned for us forgiveness and was raised for our justification. So, dear Lord, we pray that you would cleanse us with the washing of water with the word,
so that we would walk, Panginoon, according, dear Lord, to your ways. We pray, dear Lord, that we would remember these things, and at the same time teach our children and families to do as well. Dear Lord, salamat sa ministry na pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan. We can continue, Panginoon, to proclaim the riches of your grace in Christ Jesus to all nations. At the same time, dear Lord, we can continue, Panginoon, in making disciples, teaching them to making disciples and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that you have commanded us, while holding on to the promise that you will be with us even unto the end of the age. And so we pray, dear Lord, that we would continue in this until you return. Grant, dear Lord, that we would be faithful to your word, that we would be faithful as well, Panginoon. Just as you have called us together, Panginoon, so that we would be ministers to our families, because our family is our first ministry. So we pray, dear Lord, that we would be faithful in this, that we would point one another to you and you alone. So as a church, we pray, dear Lord, that may you also help us to watch over and keep, dear Lord, you mga families under our care, especially the young families. We pray, dear Lord, that you would call them to yourself, that you would enable us, Panginoon, na tulungan sila, turuan sila, Panginoon, sa pagkilala at paglakad nila sa iyo. Dear Lord, we also pray for our country, the Philippines, at sa mga leaders namin. We understand it is not easy leading a nation. We also understand, Panginoon, that they are not just servants of the people. They are your servants ultimately, dear Lord. And so we ask that you would grant them wisdom sa mga decisions that they need to make. And while we may not agree sa mga decisions that they sometimes make, or while we may not be comfortable, Panginoon, din sa mga nakikita namin sa media, sa mga nire-report, nevertheless, dear Lord, we are content because we know that above all thrones and powers, there is only one who rules above all, and that is you. And this is what makes us sleep soundly at night. This is what delights our hearts. Because you exercise dominion over all things. You are our Lord, our God, the faithful one, the just one. And you know, dear Lord, what is happening around us. You understand all things. And so we entrust, dear Lord, our leaders to you. We pray against corruption, against abuse of authority. And we ask, Panginoon, na yung mga programs, policies that are intended para tulungan ang mga tao. We pray, dear Lord, that this would prove successful as well. Dear Lord, we also remember one another. We are thankful, dear Lord, sa mga trabahos, mga jobs that you give us, so that our skills can be used, Panginoon, to provide food on the table. That through these jobs, dear Lord, we are able to enjoy the work of our hands,
That through this, dear Lord, we are able to glorify you. Grant, dear Lord, that we would continue to give our best. That we would remember every time, dear Lord, that our jobs are also vocations that come from you. And so for all the days, dear Lord, that you have given us each week, so that we might work with our hands, place into our remembrance, dear Lord, that you have also given us a day that we might rest in your arms and bless you and worship you. O Lord, we also pray for those of us who could not be with us today, those who are sick, may mga allergies, those of us who have to deal with physical conditions. We ask, Panginoon, that you would extend your healing hands upon them, they would be well. May you use, dear Lord, yung mga medicines that they're taking, prescriptions, yung rest, and the care of their families. And we pray, dear Lord, for speedy recovery also. And as you extend your healing hands upon them, we pray, dear Lord, that na mag-commit din kami not only to a healthy life, but a life of wellness. Understanding, dear Lord, that the bodies that you have given us are a gift from you. You have not only redeemed our souls, but that you have also included our flesh as well. And so we ought to take care of it. So we pray, dear Lord, for Sophia na na tinatrangkaso ngayon. Meron siyang ubo, sipon at lagnat. And so we ask, dear Lord, that you would take away what needs to be taken away, and that she would respond, Panginoon, sa mga medicines that she's taking. We also pray, dear Lord, for Ate Luz sa kanyang allergies. We pray that you would help her at saka yung ubo niya. We pray, dear Lord, that you would help her na understand her condition. We pray, dear Lord, that you would help her sa pag-take rin ng mga medications niya. May this be effective, Panginoon, para sa kanyang condition. May she get well. We also pray, dear Lord, for those of us who are undergoing chemotherapy, tsaka and other forms of therapy, Panginoon, in our as we fight, Panginoon, yung cancer. We pray, dear Lord, for Gloria Turao, for Dan Buenaventura at saka Danny Castro. We ask that you would grant them strength. We pray, dear Lord, that you would help them cope sa Panginoon sa conditions nila. And as you grant healing, we pray that you would open their eyes to the truth that you are the God who heals. And there is no other that we can depend on when it comes to life. And so we pray, dear Lord, that they would see your glory and would come to know you as well. Dear Lord, we also pray for Kuya Nato sa kanyang work sa Batangas, and may you grant protection. We pray also, dear Lord, for our students who continue to prepare for the year end, for those of our students na naghahanda ng mga para sa mga exams or kakatapos lang ng exams. We pray, dear Lord, that you would help them sa preparations nila, sa pagpass nila ng kanilang requirements. O we pray, dear Lord, that they would pass yung kanilang mga courses. May they pass their courses with flying colors. And so, dear Lord, as we look into each other's vocations, our callings, whether we be students or teachers,
brothers or sisters, sons and daughters, parents, grandparents, or guardians, in whatever capacity, Panginoon, you have called us, our prayer is that may you continue to teach us, dear Lord, and remind us that you have not placed us, Panginoon, in these responsibilities and roles to simply be students or employees or supervisors and teachers for the sake of these positions, but rather you have called us as your children to be holy because you, our Father in heaven, are holy. So grant, dear Lord, that we would be light and salt in this world, bearing the name of Christ, sharing and preaching and teaching the name of Christ to others as well. Just as we have received, so dear Lord, we also share to others. And so, dear Lord, we thank you, Panginoon, for these different callings, so that through them, your light, dear Lord, would shine upon others, and that they too would come to know you and bless your name. Today, dear Lord, as we approach your word, we also pray for wisdom. We ask for that you would help us understand as we study your word. We pray, Panginoon, that you would open our eyes to the truth. Grant, dear Lord, that we would also hear the shepherd's call so that we can respond. And in so doing, dear Lord, as you speak to us, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Romans chapter 1 verses 16 to 17 sa pangunayan ng ating kapatid na si A.J. Alparo. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans 1, verses 16 to 17. Ito po ang sinasabi. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. So, muli ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon ay ihatid sa atin ng ating pastor na si Pastor Raymond Ganser ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 1 verse 16 to 17. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning po. Sige po, buksan natin ang ating mga Bibles sa Romans 1:16 to 17.
Hayaan niyo naman kung basahin ko ang ating passage this time sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Romans 1:16 to 17. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Verse 17, inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mapupuhay. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. So in previous weeks, pinag-aralan po natin ang Romans, nasa series po tayo na Romans chapter 1 verses 16 to 17. And tinignan po natin kung ano ang nature at definition po ng Ebanghelyo. Noong first week na ating pinag-aaralan itong Romans 1:16, tinanong natin ano ba ang Ebanghelyo? Sinagot ito ng scripture sa atin na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. And then we asked, bakit ba mahalaga ang Ebanghelyo? Especially sa ating mga Christians, sa ating mga sumusunod kay Kristo. Mahalaga ang Ebanghelyo dahil pinakikilala nito sa atin na may Diyos, nag-iisa. Nagsasakdal siya ng katuwiran mula sa tao, ngunit pinili nating lapastanganin ang kanyang pangalan, kung kaya't nanganganib tayong mapahamak. Lahat tayo, ang buong sangkatauhan ay nanganganib na mapahamak. And then last week, tinanong natin, given that may pag-asa pa ang tao, at ano ang requirement ng Diyos kung mayroon mang kaligtasan? Yes, ang Diyos natin ay nasa business ng pagliligtas at binigay niya kung ano ang requirements nito. Hindi ito nakasalalay sa ating gawa. Definitely, hindi sa gawa ng tao. Hindi sa gawa natin na nagkasala sa Kanya. Ang hiling ng katarungan ay ang matuwid na gawa, kaso hindi natin ma-meet yun. Siningil ito ng Diyos sa Kanyang anak, siya ang tumanggap ng hatol na dapat para sa atin. At linggo-linggo, yan ang ating pinapahayag. Yan ang maririnig niyo po sa atin. Yan ang maririnig niyo po sa introduction ng singing natin. Yan din po ang maririnig po natin sa ating presider, week after week after week. And so, brothers, sisters, and friends, as we gather around God's Word today, my prayer is that ma-appreciate po natin sa kabila ng ating mga kalikuan ang katapatan at kagandahang loob ng Diyos. Panalangin ko po na matagpuan po natin siya sa Kanyang salita at makilala siyang matuwid at maawain upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang passage na ito, itong Romans 1:16 to 17, ay isang thesis statement ng buong aklat. Pwedeng natin sabihin na, so ano ang tema ngayon? O buod ng aklat, saan makikita yung tema na yun? Dito sa Romans 1:16 to 17. Kung nais nating malaman kung ano ang tema ng sentro ng isang gulong, na kung saan ang bawat chapter ng aklat ay nakakabit. Para sa message sa umagang ito, expect po natin ngayon na we will approach itong passage na ito na parang isang survey ng isang aklat. Meaning, titignan din natin ang ibang mga major passages ng aklat para sagutin ang tanong. At ang tanong sa umagang ito ay, sino po ba ang maliligtas? Or sino ba ang nililigtas ng Diyos? Who are the objects of the grace of salvation? This leads us now doon sa verse 16. Sinasabi po dyan, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Dito pinapaliwanag ni Apostol Pablo kung para kanino ang kaligtasan at ano ang katangian nila.
habang sinusulat ni Apostol Pablo itong aklat, itong liham para sa mga believers in Rome, kasalukuyang nagkakagulo yung church doon. Nag-aaway ang mga Hudyo at ang mga Hentil, at iisa lang po ang tanong sa kanilang isipan. Maliligtas baga ang tao kung tatalima siya sa kautusan ng mga Hudyo? At para ma-settle ang kanilang pagtatalo, pinaliwanag ni Pablo sa verse 18. Sabi niya, kasi parang ang tingin nila sa sarili nila, mas mataas ako kaysa sa iyo. Yabangan sila ng yabangan. Pataasan sila ng ihip. Yet nasa loob sila ng church. So para ma-settle sila, ang sinagot ni Pablo sa kanila sa chapter 1, verse 18, ang puot ng Diyos ay nangahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. At pinag-aralan natin ito. At sinagot natin na hindi ito kasaysayan ng mga nasa labas. Rather, kasaysayan po ito, itong tinutukoy ni Apostol Pablo from Romans chapter 1, verse 18, papunta sa verse 32, kasaysayan po ito ng sangkatauhan. Kasama po tayo doon. Sa mga katuwid, lahat ng tao'y nagkasala at mananagot sa Diyos. Lahat. At dahil lahat tayo ay nagkasala, isa lang ang kailangan natin. At isa lang din ang tanong sa isipan natin. Sa mga katuwid, walang kwenta yung tanong na nasa isipan ng mga nag-aaway sa church in Rome. Hindi pwedeng pataasan kayo ng ihi sa harapan ng Diyos. Wala yan, sapagkat pare-pareho tayo lahat nalugmok sa kasalanan at mananagot sa Diyos. So ang tanong ngayon, kung gano'n, may pag-asa pa. May kaligtasan pa. At sino ang maliligtas? Yun yung kailangan natin. And that is why merong good news. The Lord knows we need good news. We need to hear the good news. I need to hear the good news. You need to hear the good news. All of us need to hear the good news. All of us. Pati ang ating mga kapitbahay sa labas, kailangan nila ito. Pati ang ating mga mahal sa buhay, kailangan nila ito. Kahit na isip nila, hindi nila kailangan. In the wisdom of God and His love for all of mankind, alam niya, kailangan natin ng magandang balita. But is the gospel the power of God for salvation to everyone? Is it the power of God for salvation to everyone? Pakinggan natin muli ang passage. Sabi dyan, it is the power of God for salvation to everyone who believes. Ano po ang sagot? Is the gospel the power of God for salvation to everyone? Ang sagot po ay no. The gospel is not salvation for everyone. The gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Ganito po yan. Ang katangian ng tunay na pananampalataya, or dito in this sense sa passage, ang ginamit po na salita ay for everyone who believes. Yung salitang believes. Or sa original language, dapat ang pagkakaintindi natin sa believes ay believing. Sapagkat ito po ay verb active participle ang form. It started at some point sa buhay ng believer and it continues in the present. Nagpapatuloy siya. Believing. Therefore, ang pananampalataya, ito ngayon ang katangian ng pananampalataya. Ito ay nagtitiwala, ito ay nananalig kay Kristo at sa kanyang gawa. Buong puso nitong kinikilala ang kaloob ng kaligtasan. Tinatanggap ito at nagpapatuloy sa pagtiwala hanggang huli. Sa makatuwid, ang tunay na nananampalataya
ay nananatili sa pananampalataya hanggang huli. At the same time, alam natin na hindi lahat ay, kaya nga natin sinasabi that the gospel is not salvation for everyone. Because alam natin, hindi lahat ay tatanggapin ng Ebanghelyo. But the command is there. The command is there for us to preach. The command is there, the invitation is there for everyone to hear the gospel. For us to preach it. Alam natin na hindi lahat ay tatanggapin ang Ebanghelyo. Oo, narinig nila, ngunit hindi nila ito tatanggapin. Bagkus tatanggihan nila ito in favor of other things in this world. Matatandaan po natin ang kwento ngayon ng Panginoong Hesus at napag-aralan na natin ito. Ang talinghaga ng mga hahasik. O pwede rin natin sabihin, the parable of the sower and the soils. Mga iba't ibang klase ng pandinig mula doon sa talinghagang yun. May mga binhi na nahasik sa tabing daan. Ayon sa Panginoong Hesukristo, sabi niya, narinig nila ang salita, ngunit hindi napag-uunawa. Dumarating ang masama at inaagaw daw ang nahasik sa kanilang mga puso. Meron namang mga binhi na nalaglag sa kabatuhan. Sila yung mga masasaya, tinanggap agad ang salita, ngunit hindi raw ito tumimo sa puso nila, kaya't hindi nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Mayroon namang binhi na nalalaglag sa mga tinik at dawag. Sila ang mga nakikinig ng salita, ngunit abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Nawalan ng puwang ang salita sa kanilang puso kaya't hindi nakapamunga. Ngunit may mga nahasik sa matabang lupa. Sila ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila ang namumunga. Ano ngayon ang katangian ng mga sumusunod kay Kristo? Ano ngayon ang katangian ng mga may tunay na pananampalataya? Ganito ngayon ang katangian ng tunay na nananampalataya kay Kristo. Ganito siya makikilala. Nakikinig siya sa salita. Hindi lang siya nakinig, kundi nakikinig siya sa salita at masayang tinatanggap ito. Nauunawaan niya ito. Nagpupursige siya sa pag-aaral nito. Iniingatan niya ito sa kanyang puso upang hindi ito mawalan ng puwang. Nananatili siya sa Ebanghelyo at nagpapatuloy sa Ebanghelyo. Patuloy siyang nananalig hanggang huli. Masasabi ba natin na madali ang buhay Kristiyano? Hindi. Marami siyang kailangang panindigan at paglabanan. He needs to stand firm. And so the gospel is not the power of God unto salvation for everyone. Sabi sa scriptures, it is the power of God for salvation of everyone who believes. But for the rest of the world, ano ngayon ang gospel? It is not salvation for the whole world, or for the rest of the world. The gospel is God's judgment on everyone that is ungodly, unrighteous, and unbelieving. Yun ang gospel sa kanila. The gospel is God's judgment on everyone that is ungodly, unrighteous, and unbelieving. And they need to hear this judgment so that they are drawn to Christ. So, sino ngayon yung objects of the grace of salvation? Who is God rescuing? First point, verse 16a, the gospel is the power of God for salvation of everyone who believes. And therefore, ang biyaya ng kaligtasan ay parang sa bawat nananampalataya. Sino-sino ngayon itong everyone who believes? Dito na po tayo magsasurvey ng Book of Romans. And so, I hope you read your Bibles. As we look into the various passages ng aklat.
Sabi po dyan ni Apostol Pablo sa verse 16 ng chapter 1, I am not ashamed, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Gentile. To the Jew first. Nag-aaway sila, nabanggit kanina, at nagyayabangan sila. Ang sabi ng mga hentil ngayon sa mga Hudyo, tinanggihan nyo naman ang Mesiyas. Kaya sa amin naman ngayon, ipinapangaral ang Ebanghelyo. They do have a point. But on the part of Pablo, ang nais niya in one sentence ay matutunan nila in this one sentence, in one little phrase, kung paano ngayon nag-unfold ang history of salvation. Sabi niya, to the Jew first, then to the Gentile. In that one sentence or in that one phrase, maintindihan natin ang kasaysayan ng kaligtasan. Para kay Apostol Pablo, ito ngayon ang point niya. The Jews are the guardians of the Old Testament, and Christ, the revelation of God, came from the Jews. The Jews are the guardians of the Old Testament, and Christ, the revelation of God, came from the Jews. Sa Romans chapter 3, verses 1 to 2, ganito po ang sinasabi ni Pablo. Then what advantage has the Jew? Meron bang lamang sa pagiging Hudyo versus sa pagiging Hentil? Or what benefit is what is the benefit of circumcision? Sabi ni Pablo, great in every respect. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. Mapapansin natin pag binabasa natin ang aklat ng Romans, ang form ng kanyang pagtuturo or pangangaral ay question and answer form. At dito, mas mapapansin natin sa Romans chapter 3 verses 1 to 2, yung kanyang question, answer. What advantage has the Jew, or what is the benefit of circumcision? Sabi niya, great in every respect. What is that? First of all, that they were entrusted with the oracles of God. Meron ba raw advantage ang pagiging Hudyo? Meron, sabi niya. And it is great. Why? Sa kanila raw kasi pinagkaloob ng Diyos ang kapahayagan sa Old Testament. Yun yung tinutukoy na salitang oracles of God dito. Sila ang tagapag-ingat ng lahat ng sinabi at pinangako ng Diyos. Sila ang bayan ng Diyos. Mula sa lahat ng mga bansa na makikita natin sa Old Testament, sila ang hinirang na maging kanyang bayan. Hindi lang yun. Talon tayo sa Romans chapter 9, verses 4 to 5. At ganito rin, dinagdag ni Apostol Pablo. Sabi niya, who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the temple service, and the promises, whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all God, blessed forever. Amen. Sa mga tuwid, dinadagdag pa dito ni Apostol Pablo na nasa Israel din. Kung ikaw ay Hudyo, nasa inyo ang adoption sa pamamagitan ni Abraham. Nasa inyo ang kalwalhatian ng Diyos sa Sinai. Nasa kanila ang mga tipan o pangako ng Diyos kay Abraham, kay Moises at kay David. Nasa kanila rin ang mga patriarko, yung kanilang family line or bloodline. Nasa kanila sina Abraham, Isaac at Jacob na pinagmulan ng Panginoong Jesucristo. I must admit, minsan habang pinag-aaralan ang scriptures, habang binabasa ang Bible, nakakalimutan ko na si Kristo pala ay isang Israelita. And so yung mga nakikita nating mga larawan sa mga religious artwork, European religious artwork, mapapansin natin na hindi siya Amerikano, hindi siya mukhang European, at hindi siya mukhang Russian. Hindi po siya Hentil. Pag sinabing Hentil, everything or everyone that is not Jewish. Hindi Israelite. Si Jesucristo po ay Hudyo. Siya po ay Israelite. It says in Romans 9 na si Kristo po ay nagmula
sa mga patriarko. So if Christ is a Jewish man, my Savior is a Jew? Yes. Our Savior is a Jew. And this is the reason, one reason kung bakit offensive ang gospel. Subukan niyo po mag-preach sa mga anti-Jewish na mga bansa. Katulad sa Saudi Arabia. At sa mga Muslim regions. Tulad sa Mindanao. Or subukan natin mangaral sa Quiapo. Our Savior is a Jewish man. We are saved because of a Jewish man who fulfilled all the law of Israel. Ang pinatutukuyan natin dito ay yung pagiging tao ni Jesucristo. Hindi ko sinasabi na tao lang siya. Sinasabi ko, siya, ang pinag-uusapan natin ay yung kanyang pagiging tao. He is God, man. Very God and very man. And in His being man, He fulfilled all the law of Israel. He is a Jew. Ano tayo? Question and answer tayo. Rating. Rate natin itong statement na ito. 1 to 5. 1, least important. 5, ang most important. 1 to 5. Huwag na natin lagyan ng decimals. Just 1, 2, 3, 4, 5 lang. Rate natin itong statement na ito. So pag sinagot natin ito, bigyan natin ng rating na. Gaano po kahalaga ang Old Testament sa buhay Kristiyano? 1, may magtataas ng kamay. 1, wala. 2, wala. 3, wala. 4, wala. 5, taas ang kamay. Ang ginamit ni Kristo para ipahayag ang Ebanghelyo nung panahon nila at ipaalala ang mga pangako ng Diyos sa Israel ay ang lumang tipan. Hindi bagong tipan. Wala pang bagong tipan nung panahon nila. Noong nagturo siya sa isang sinagoga sa Capernaum at sinabi niya sa lahat, "Today the scripture has been fulfilled in your hearing." Ang pinatutukuyan niya ay ang passage sa Isaiah na nasa Old Testament. At pinatutukuyan niya na na-fulfill ito sa pagdating niya. He was pointing them to Himself. Ganon din, nang muli siyang nabuhay at naglakad siya kasama ang dalawang tagasunod papuntang Emmaus, na makikita natin sa Luke chapter 24. The passage tells us na nag-Bible study sila sa daan. Habang naglalakad, nag-Bible study sila. At sinasabi sa atin ni Dr. Luke doon sa kanyang aklat, then beginning with Moses and with all the prophets. Beginning with Moses and all the prophets. Sometimes, collective term ito para sa Old Testament. Yung ganitong klaseng salita na Moses and all the prophets or the law and the prophets. Collective term ito referring sa Old Testament. So ang ginamit ni Jesucristo nung nag-Bible study sila para ipaliwanag sa kanila that all things concerning Himself in all the scriptures, He used the Old Testament. Dahil si Kristo po ay Hudyo at tinuruan niya ang kanyang mga alagad na hanapin siya at ang magandang balita sa Old Testament, hindi ba dapat ganun din tayo kapag nagbabasa ng Old Testament? Hindi ko na po tatanungin sa atin kung sino na. Kung mahalagang mahalaga at nagtaas tayo pala ng kamay na mahalagang mahalaga pala ang Old Testament, hindi ko na po tatanungin ang bawat isa. Kung nagpupursige pa tayo, natapusin ang Old Testament. Bagkus dapat nating maintindihan. Dahil si Kristo ay Hudyo at makikita po siya sa good news in the Old Testament. At ganun yung pamamaraan ng pag-Bible study niya sa kanyang mga alagad. Then we need to read the Old Testament from which Christ preached about Himself.
And it should be a delight to us. It should be a delight to us. So sino po itong everyone who believes? Sa verse 16b, sila yung mga Hudyo. To the Jew first, the first partakers of God's promise and calling. To the Jew first, the first partakers of God's promise and calling. So, unay sa Hudyo sapagkat sila ang unang nakatanggap ng pangako at pagkatawag mula sa Diyos. And then sa verse 16b, mababasa natin, and also to the Greek. So, sino pa yung isang kasama dito sa everyone who believes? Hindi lamang Hudyo. And also to the Greek, so that we would learn humility. Notice, to the Jew first, the first partakers of God's promise and calling. And then yung isa, also to the Greek, so that tayong lahat, so that we would learn humility. At gayon din sa mga Griego upang matutunan natin magpakumbaba. Ang isa sa mga paratang ng mga Hentil sa mga Hudyo ay tinanggihan nyo ang Mesiyas. At bilang isang mangangaral, si Pablo ngayon nais niyang itama ang pagmamataas ng mga Griegong mananampalataya laban sa mga Jewish Christian brothers nila. Kaya tinanong niya, ano ngayon ang pinagkaiba niyo sa kanila? Yamang pareho lang naman kayo, or lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. So ano yung pinagyayabang natin? Ganito ngayon ang paliwanag ni Pablo sa Romans 11:11 to 18 para i-address yung kayabangan ng mga Hentil. Romans 11:11 to 18, ganito po ang sinabi niya. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila ay tuluyan ng mabuwal? Pinatutukuyan niya ang Israel kasi nga tinanggihan nila ang Mesiyas. At natisod sila sa batong yun. Sabi niya, hindi. Sa halip dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga Hentil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Verse 12, ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga Hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Dahil ako'y apostol para sa inyo, ipinagmamalaki ko ang aking patungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Yun pala ang niya. Yun ang direksyon ng kanyang ministry at yun yung nagmo-motivate sa kanya. Nais niyang makakilala ang mga Hudyo sa Panginoon at maligtas ang ilan sa kanila. Verse 15, kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Oo nga naman. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. O nga naman, kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw. Stop tayo dyan. Bilang Hentil, tayo ay mula sa olibong ligaw at dinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Kinabit lang. Dinugtong lang. Therefore, ano daw? Verse 18, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa'yo. Bagamat hindi pinaliwanag ni Pablo kung ano yung ugat dito, pero masasabi natin na ito ang kagandahang loob ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat ito ang nagsusuporta at nagbibigay buhay sa buong puno ng olibo. Especially sa atin ng mga dinugtong. Tinanggihan man ng Israel ang Mesiyas, wala tayong maipagmamalaki sapagkat lahat tayo ay nagkasala laban sa Diyos.
tayo mga hintil ay ikinabit lang sa punong olibo. Kaya mag-iingat po tayo sa ating attitude towards Israel din. Ganun pa man, nakakilala po tayo sa Panginoon. And so, who are the objects of the grace of salvation? Para kanino ang biyaya ng kaligtasan? The gospel is the power of God for salvation of everyone who believes. At sino-sino itong everyone who believes? To the Jew first, the first partakers of God's promise and calling. Mga Hudyo na nananampalataya kay Kristo. At pangalawa, also to the Greek, so that we would learn humility. Mga kapatid at kaibigan, the gospel is not just about our individual salvation. Karaniwan ang nangyayari sa atin pag humaharap tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, or pag pinag-uusapan natin ang salvation, ang reference natin ay ang ating sarili. Pag pinag-uusapan, basta ako nakakilala ako sa Panginoon, wala na akong pakialam sa kanila. Basta ako may accountability sa Panginoon. More often than not, ganyan ang ating attitude. But then, when we look at the scriptures, makikita natin na that is not the case. It is not about me, myself, and I. God is gathering for His Son a people. Christ is gathering a people for Himself. Sabi nga niya nung bumaba siya, di ba? He will also gather a sheep that is not of this fold. Ang tinutukoy niya doon ay ang mga Hentil. And so you my brother, you my sister, are part of the bigger body of Christ. You are part of the local church, of which the local church is also part of a bigger body of Christ. At dahil sa katubusan ni Kristo, binili niya ang bawat isa sa atin at tayo'y naging bahagi ng mas malaking katawan. He purchased us so that we may be part of a larger family, a larger household that would be built up in Him. Mga kapatid, kailangan nating balikan ang ating concern para sa conversion ngayon ng ating mga kapwa na sila ay makakilala sa Panginoon. Hindi tama ang attitude na wala akong pakialam sa kanila. Pare-pareho lang tayo, tinawag ayon sa biyaya ng Diyos, ayon sa Kanyang kagandahang loob. Too often paiwas tayo kapag ipinapanalangin ang kaligtasan nila. Pag natatandaan natin ang ating mga mahal sa buhay, at natatandaan din natin ang ating karanasan sa kanila, kung paano nila tayo tanggihan, at kung paano nila tayo pagsabihan, ganito ang nagiging panalangin natin tuloy sa Panginoon. Lord, may you raise up men and women to proclaim the good news of salvation. Ayaw natin na nandun tayo. Naniniwala tayo na tayo ay kay Kristo. Naniniwala tayo na tinubos niya tayo. Naniniwala tayo na binayaran niya ang ating kasalanan. Pero pagdating sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, ayaw nating mahirapan tayo. Ayaw natin na murahin tayo ng ating mga mahal sa buhay, alang-alang kay Kristo. Nananalangin pa tayo, Lord, may you raise up men and women so that they would come to know you. Kaya alam mo yan kaya alam mo na kailangan din nila ang Ebanghelyo ay dahil mismo ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng desire na makakilala sila. At dahil alam mo na yan ang Panginoon, ikaw ang pinapadala niya sa kanila. Gawin naman natin ang ating tungkulin. Oo, nananalangin tayo. Ayan na ang kalooban ng Diyos. Yan ang kanyang kinalulugdan. Dapat ang panalangin natin, O Panginoon, ihanda niyo po ako sapagkat nais ko pong magpahayag sa kanila. Turuan niyo po ako kung ano ang dapat kong sabihin mula sa inyong salita.
Nawa ako ang inyong maging bibig para makita nila ang kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Nawa kilalanin po nila na kayo ang Panginoon ng lahat at kayo ang namumuno sa lahat. Sapagkat darating ang araw na ang bawat isa ay mananagot sa harapan ni Diyos. Kaya mo naiisip sila at yung bagay na yan ay dahil sa iyo binigay ng Panginoon ang pangangailangan na yan. Dapat ang sagot natin sa Panginoon, Lord, send me. Ganyan ang naging tugon ng mga propeta sa lumang tipan. Lord, send me. Provide according to your will. Pangalawa, kailangan natin mag-participate sa pagbubuhat ng kabigatan ng ating kapwa mananampalataya. Ito, pag-usapan naman natin ang church. Because the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Huwag po tayong papayag na tangayin tayo ng mga makasariling agos ng ating mga pita. Dapat lang na mayroong accountability sa loob ng church. At hindi naman porket ibig sabihin ng accountability at discipline, yung mga leaders at saka ministry heads ay laging merong nakahandang pamalo. Hindi yun ang ibig sabihin. May pakialam tayo sa bawat isa. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Sa anong kwenta kong kapatid? Kung hahayaan na lang kitang mapariwara. Anong silbi ko? Tinawag mo pa ako at tinuturing mo akong kapatid tapos wala pala akong pakialam. Hindi pwede yun. Sa loob ng church may mga accountabilities. And so hindi natin pwedeng hayaan ng isa't isa, lalo na pag nakikita natin sa katigasan ng ating mga ulo, ay napapariwara tayo. Kaya makinig kayo ng maayos. Sa katigasan ng ating mga ulo. Pag pinagpatuloy natin yun, tayo yung mapapahamak. Kaya, dapat ang tanong natin sa isa't isa, ano ang maitutulong ko para makapagpatuloy ka kay Kristo? Dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo, dahil tinanggap natin ang Ebanghelyo, ang tanong natin dapat sa isa't isa, ano ang maitutulong ko para makapagpatuloy ka? Sa ganitong paraan, nakikita ng mga nasa labas ang bunga ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating mga buhay. At hindi tayo nagiging kakitisuran. Sa panahon natin ngayon, it is considered arrogant to preach gospel to the Jews. Studying the Bible, makikita natin that God has only one plan of salvation, hindi dalawa. Iisa lang yan. Iisa lang ang kasaysayan ng kaligtasan. Iisa lang ang plano ng kaligtasan. Let's rethink how we do evangelism today. Pag tinignan natin si Pablo sa kanyang pag-evangelize, sa kanyang missions, pag pupunta siya sa isang lugar, inaalam niya kung mayroong mga Hudyo doon. At hinahanda niya ang kanyang sarili para magpahayag ukol sa Panginoong Jesucristo. Therefore, kung meron tayong mga kakilalang Hudyo, may mga kaibigan tayong Hudyo, ipanalangin natin na makapag-minister din tayo sa kanila. Huwag rin po natin kalimutan ng ating mga kapatid sa pananampalataya na naglilingkod din sa mga Muslim areas at sa mga Arab countries para maiparating nila ang Ebanghelyo sa mga dapat makarinig. Mga kapatid at kaibigan, there is hope for you and me. There is hope in Christ because the gospel is the power of God for salvation to every believer, to the Jew first and also to the Greek. Because in it, in this gospel, in this beautiful and sweet gospel, the righteousness of God is revealed.
may you find your strength to continue in Christ as you struggle in the faith and make sense of the pressures in your life. Isa puso po natin ang mga bagay na ito, iukol po natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo na lang. Dear Lord, we thank you for your word, even as it rebukes us and corrects us, Panginoon, of our long-held false beliefs. Salamat, Panginoon, din for correcting our attitude. Grant, dear Lord, place in our hearts a desire na pag-aralan ang iyong salita at ihanda ang aming sarili, Panginoon, para maging minister of the gospel sa aming mga pamilya. You continue to remind us, Panginoon, of our theme, Panginoon, for this year, that you have called us to obedience of faith. And so grant, dear Lord, that we would understand the role that you have given us as your people, as your church. That just as you have given us, Panginoon, families that are our first ministry, so we pray, dear Lord, that we would be able to preach to them. We would teach them in your love and grace, in your kindness, in your faithfulness, in truth. All the riches, dear Lord, of your grace in Christ. Oh, that they would come to know you. And so we pray, Panginoon, that you would open their eyes and their hearts to receive, Panginoon, the word of salvation. That just as we cherish it, just as we keep it, Panginoon, just as we treasure it, so we pray, dear Lord, that they too would receive it. Grant us wisdom as well, Panginoon, na may pakita, Panginoon, ang concern nyo para sa kanila. That genuine concern. Hindi lamang yung concern para matapos na lang. But rather, dear Lord, yung concern para makatakas sila, Panginoon, sa parating na katon. And at the same time, yung concern na makita nila ang inyong kagandahang loob. That we do not deserve, and you poured it out abundantly for us. We pray, dear Lord, that may you also grant us to see. As we continue in ministering, Panginoon, to our families and to our communities, we pray that we would not do this begrudgingly, but with all joy, with all hope and love. Remembering that Christ came down received all the penalty for our sins. In His body, He suffered
and died in our stead. And on the third day was raised for our justification, so that God is just and the justifier of those who are in Christ. And so, thank you, dear Lord, for your word. Grant us, Panginoon, that we would continue to worship you as well. And for the rest of the day, we pray, dear Lord, that you would also remind us how we ought to walk in faith, hope, and love. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating ministry of giving, our tithes and offerings. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 15. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for His inexpressible gift. Tumayo po tayong lahat. Tayo po umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po muna. O muli aming Panginoon, purihin ka at pasalamatan ka pa. So kung ikaw ang aming Diyos at ikaw pagligtas, na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan mula sa aming kasalanan. Salamat Panginoon sa inyong salita. Siyang aming napakinggan at siya nagliligtas. Ang salita ng tao si Yesu Cristo, siya nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hindi daan para sa aming kapatawaran at sa kaliligtas sa panibagong buhay, sa buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa araw na ito, sa salita.
Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkaloob mo po sa amin. Sa mga biyaya na ibinigay mo sa amin sa araw-araw. Sa pag-iingat, sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagbibigay sa araw na ito. Nawa magamit namin ito hindi bilang sa pangailangan ng aming mga kapatid ng mga kailangan. Hindi lang basta namin magamit ito sa pangailangan ng iglesia, kundi magamit namin ito, Panginoon, una sa pagpapalaganap ng salita. Kaya ito ay makaliligtas. Kaya ito ay inyong kapangyarihan sa bawat sumasampalataya sa iyo. Muli, Panginoon, dalangin namin na kaya siyang patuloy na magbigay sa amin ng aming pangangailangan, piskal at lalong-lalo na sa aming spiritual pamumuhay. Upang sa inyong muling pagpabalik, Panginoon, kami ay handa na makasama ka, na may kagalakan, na nagpupuri sa inyo, sa inyong kaharian, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Diyos tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating mga closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.